Tinitingnan mo ba siya na para bang ibang tao? Nakatingin ka sa kanya na parang ibang tao? Anong problema kuya? Tiningnan niya ang mga kapatid. Nasa basement sila ng hasyenda, ang control room nilang magkakapatid. Lahat ng CCTV sa buong mansion at sa buong hasyenda ay nakakonekta rito. May bumabagabag sa asawa ko. I heard her crying last night and I know it has nothing to do with hormones, wika niya sa mga kapatid. Why? What happened to her? No one outside our group, Samuel and Maynard knew about the surveillance I ordered for my wife. Yesterday while she was with Norma in the market, someone we all know approached her. Inilabas niya ang flash drive na binigay ni Samuel sa kanya kahapon. He plugged it on his laptop that was connected to the big screen. Nagtatangis ang kanyang panga nang mapanood uli ang video ng pakikipag-usap ng asawa sa taong hindi niya inaasahang makikitang muli. Ngayon, mamili ka, ang buhay ng pinagbubuntis mo na pilit mong itinataya ang buhay mo o si Mayor. Teka, hindi nga pala alam ng asawa mo ang sekreto mo. Iiwan mo din siya, di ba? E di madaliin na natin, Mystery Man. Bigyan ninyo ako ng panahon. Magaling kung ganon, 2 linggo. Misteryosong tao, galit na Yuzel ni Ramil. I watched that video more than 10 times and my anger is keep growing. So, what's your plan? Tanong ni Vincent. Paano kung iwan ka ni Mavita, kuya? Hindi ko hahayaang mangyari yun. I got less than 2 weeks. I already informed Maynard. He's working on something that's concerned my wife's problem with the Choi. The plan is on motion. That bastard is insane, he will not leave you alone. Malakas ang kutob kung may kinalaman siya sa nangyari sa amin ni Melinda. Kaya di ako papayag na pati si Mavita at ang magiging anak namin ay mapahamak. How the hell he know about the auction and your agreement with Mavita? Malamig na tanong ni Ramil sa kanya. Ewan ko ba, sinunog na ni Lolo ang kopya at kahit anong kinalaman sa pagbibenta ni Mavita sa auction. Maynard doesn't know about it, didn't he? Isa pang usapin na kailangan niyang ayusin. Ano na siya sayo, kuya? Seryosong tanong ni Dante sa kanya. Hindi siya agad nakakibo, matamang hinihintay ng mga kapatid ang sagot niya. No woman make me feel what I'm feeling for my wife, not even Melinda. Mavita is my sweetest redemption. Bamaling ang mga mata niya sa big screen na nakafocus sa lumuluhang mukha ng kanyang asawa. Naninikip ang kanyang dibdib, maisip niya palang nasasaktan nito ay gusto na niyang durugin ang taong nagdulot ng luha sa mga mata nito. I will not allow anyone to hurt her, not even myself. Kuya, we all know, Maynard will not let it go. He will kill anyone. His cold kuya, especially Mavita is the one involved. I've seen it with my own eyes. I'm going to do the same. I will kill if it is needed. You need to come clean kuya, before he found out about the auction and your first agreement with Mavita. Kung kay ate ay kumangyari yun, magagalit din tayo at baka mas malala pa ang gagawin natin. Tumango siya rito. I know, we are all here for you, Mayor, let us know how we can help, wika naman ni Paul. Thank you, so what's the plan, kuya? I need to pretend that I didn't know anything. It's the only way I will be able to corner that bastard. Do you know what is the secret that your wife hiding from you? Seryosong tanong sa kanya ni Juan Miguel. I don't know yet, I've been thinking what could it be pero wala, I already asked Maynard about it, nothing. Hindi tungkol sa amnesia niya? Sa tingin ko hindi. Malaking palaisipan sa kanya kung ano ang sekretong itinatago ng kanyang asawa. Master Maynard. Yumuko sa kanya si Gorsh Choi nang makapasok siya sa loob ng club nito. I need you to present 2 of your latest collection, malamig niyang saad rito at tuloy-tuloy siyang pumasok sa opisina nito. Yes, Master Maynard, dali-daling sinenyasan nito ang kanang kamay nito. Ilang saglit pa ay pumasok ang 2 babaeng kanyang sisingilin ng mahal. Master, heto po ang mga bago, nasanay na po sila. Good, may kailangan pa ho ba kayo master? Wala na, ipapatawag kita sa headquarters kapag may kailangan ako. Salamat, master. Nakalabas na sila ng club, ang 2 babae ay nakapiring ang mga mata. Master, anong plano mo? Tanong ng kanyang kanang kamay.
Ipadala mo sila sa underground fight club at ang mga tauhan na natin ang bahala sa kanila. May kailangan pa tayong dapat puntahan, may tao pa tayong susunod na sisingilin. Masusunod master, tinatanaw niya ang dalawang babae na isinasakay ng mga tauhan niya sa van, siguradong mag-e-enjoy ang mga fighters niya sa paglalaro sa mga ito. Walang kaalam-alam ang mga ito sa naghihintay na kapalaran para sa 2 taong nagmaltrato kay Mevita. Walang sino man ang pwedeng makatakas sa parusang inihanda niya sa lahat ng taong nanakit sa kanyang kapatid. Anong plano mo ngayon, Movita? Tanong sa kanya ni Ella. New Year's Eve, nasa playroom sila nina Cassie at Carl, nakatulog ang 2 bata sa pakikipaglaro nila. Sinundo siya nito sa cabin nila. Nagpaalam na pupunta ng munisipyo ang kanyang asawa. Simula nang dumating siya mula sa plaza noong isang araw ay hindi sila gaanong nag-uusap ni Maynard. Ramdam ni Blanca ang pag-aalala nito sa kanya. Pinilit siya ni Ella na sabihin rito kung ano ang gumugulo sa kanyang isip, kaya pinagtapat niya ang lahat rito. Hindi ko alam ang gagawin, hindi ako natatakot para sa sarili ko. Ang inaalala ko ay ang aking kalagayan at si Brandon, naluluhang aniya kay Lexi. Madami nang pinagdaanan si Kuya Derek, saksi ako kung paano niya unti-unting pinapatay ang sarili niya noon. He will get hurt one way or another na kahit iwasan mo ay masasaktan siya kapag nalaman niya. Bakit hindi ako hinahayaan ng Diyos na maging masaya? Pinagtagpo kami ni Derek at si Kuya Maynard, muli ko siyang nakita, pero bakit kailangang sa akin pa mangyari ito? Nais ko lang maging masaya sa piling ni Kuya, ng asawa ko at ng aking magiging anak. Nanginginig ang kanyang tinig na wika kay Ella. Oh Mevita, if only I can do something about it, you know I will. Malungkot siyang ngumiti kay Ella, kanyang hinaplos ang kanyang pumipintig na tiyan. He will never let you go no matter what. Nakikita ko sa mga mata ni Kuya na may malalim siyang pagtingin sa iyo. Mahal na mahal ko siya, mahinang wika niya, sabay ng paglandas ng luha mula sa kanyang mga mata. Inabot ni Ella ang kanyang mga kamay at masuyong pinisil. Ano man ang maging desisyon mo, naniniwala akong kakayanin mo, nandito ako para sa iyo. Salamat, walang anuman, parang kapatid ko na si Maynard at parang kapatid kita. Sa mga sandaling iyon ay hinayaan niyang ilabas ang sakit at pighati na kanyang nararamdaman. Samantala, nasa harapan ni Maynard ang 3 taong nagtago sa kanyang kapatid mula sa kanya. Maawa kayo sa amin, hindi namin alam ang sinasabi ninyo, hiyaw ni Guada, ang nakakabatang kapatid ni Kadyo. Naawa ba kayo ng manlolokong kapatid mo sa paglalayo ninyo kay Mevita sa akin? Maynard, pigil sa kanya ni Derek, nilinggan niya ito, tinawagan niya si Derek para ipaalam dito ang natuklasan niyang drug-induced amnesia ng kapatid. Kasama nito si Vincent. Nasa isa sa mga warehouse niya si Guada kasama ang asawa at bayaw nito na siyang nagtuturok ng droga kay Mevita simula ng araw na noalay ito sa kanya. Sino ang nag-utos sa inyo? Galit na galit niyang sigaw rito. Sa sobrang galit niya pinaputukan niya ng baril sa balikat ang asawa nitong si Paquito at ang bayaw na si Tonying. Sabay na daing ng dalawa. Huwag, maawa kayo. Wala talaga kaming alam. Sigaw ni Guada nang tutukan ng baril ni Derek ang ulo ng asawa nito. What? Asek ng bayaw sa kanya. Umiling siya. Nagkatinginan sila ni Vincent at Dolan na nagmamasid lang sa nangyayari. May saltik din pala ito. Nagmamakaawa kami. Wala talaga kaming alam. Si Ate Guada, binayaran nila ako ng 100,000 pagmamakaawa ni Tonying. Langya ka Tonying. Gulat na sigaw ni Guada rito. Kuya, sabihin mo na sa kanila, silang magkapatid naman talaga, sigaw nito kay Paquito. Nagmamakaawa ang tingin ni Guada kay Paquito. Tama ang sabi ni Tonying, si Kadyo at Guada ang nagsabi sa amin na pansamantala lang ang bisa ng gamot na yun, para hindi ka lang hanapin ng kapatid mo. 5 na beses sa 1 taon namin siyang tinuturukan sa bahay ni Kadyo. Napahagulgol si Guada, Paquito, nanlalaking mata na wika nito sa asawa. Ngayon, Guada, sino ang nag-utos sa inyo para gawin yun kay Mevita? Si Sir Ambrosio, siya ang nag-utos sa amin ni Kadyo. What? Ang sabi ni Sir Ambrosio, kailangan lang na manatiling buhay si Mevita hanggang sa ika-25 taong kaarawan nito,
Para mapaniwalang kapatid ni Kadyo ang ina ninyo ay tinuturukan namin siya ng gamot para unti-unting mawala ang alaala niya. Si Sir Ambrosio ang nagbigay ng gamot sa amin. Kailangan lang mapaniwala namin si Mevita sa kwento na gawa namin. Maynard was shocked, nang hihinang tumalikod siya. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit nang pumasok siya sa isang silid sa warehouse. Sino si Ambrosio? Tanong ni Derek habang sinusundan ng tingin ang bayaw. Si Ambrosio Pumayor ay kapatid ng ina ni Mevita at Master Maynard, sagot ni Dolan sa kanya. Bakas ang pagkagimbal at pag-aalala nito kay Maynard. Bakit niya gagawin ang ganoon sa sarili niyang pamangkin? Mayor, alam ninyo ang tungkol sa kasunduan ng inyong ama at ni Don Hermano, di ba? Tanong ni Dolan sa kanya. Tinanguan niya ito, ang alam ninyo lang ay ang merger ng business ng mga Villafuerte at Mondregal. Hindi ninyo alam na ang sinumang maging asawa ni Mevita ay kasama nitong magmamana ng Tuazon Empire. Bakit ang asawa ko? Bakit hindi kasama si Maynard o ang Ambrosio na yon? Dahil si Mevita po ang kaysa isang babaeng Tuazon na isinilang maliban sa kanyang ina. Ayon sa tradisyon ng pamilya ay tanging babaeng Tuazon lang at ang magiging asawa nito ang siyang kaysa isang magmamana ng lahat ng kayaman at kapangyarihan ng kanilang pamilya. Kailangang manatiling buhay ang ika-4 na henerasyon na babaeng Tuazon hanggang sa kanyang ika-25 taong kaarawan nito. Pagsapit ng ika-26 na kaarawan nito ay mawawala na ng bisa ang tradisyon, mahabang salaysay ni Dolan. Well, iyon ay isang sakit na tradisyon. Si Lady Constancia ay kinasal sa edad na 18 kay Don Hermano, dahil nagtanan sila, wala na dapat bisa ang tradisyon kung lalaki muli ang isinilang ni Lady Constancia. Dagdag na saad ni Dolan. Do you think my grandfather and my father knew about all of this? Nagtangis ang kanyang panga, sana mali ang kanyang iniisip. Hindi ko sigurado Mayor, maliban na lang kung sinabi ni Don Hermano sa papa ninyo noong nagkasundo sila. Matatapos ang tradisyon sa asawa ko. Oo Mayor, si Mevita ang ika-4 na henerasyon. Mayor, hanggang ngayon ay nananatiling lihim ang lahat maging ang inyong pagpapakasal, kaya sa tingin ko alam ng inyong ama ang tungkol dito. Paano mo nasabi na si Papa? Dahil kung alam na ng mga Tuazon at ng organization, you are a dead man Mayor. Kung mag-aasawa si Lady Mevita, nanaisin ng organization na member nito para makontrol nila ang Tuazon Empire. Kumuyam ang kanyang mga kamao, wala siyang pakialam kung ano ang mangyari sa kanya, ang inaalala niya ang kanyang asawa. Mayor, mananatili sa kulungan ang tatlong ito hanggang sila na ang sumuko at magnais na mamatay, malamig na wika ni Dolan habang nakatunghay kina Guada na walang malay. Salamat Dolan, anong gagawin mo, kuya, hindi ito ang inaasahan ko na malalaman natin, sambit ni Vincent nang makaalis si Dolan. We need to stick to the plan, no matter what. Kailangan nating magmadali kung ganoon. Buti na lang naaga pa ni na Papa at walang information about Mevita. Kung hindi mahihirapan tayo. Let's go, I need to see my wife, yaya niya sa kapatid. Tinanaw niya ang silid na pinasukan ni Maynard, nag-aalala din siya para rito. Hi my wife, bati ni Derek sa kanya sabay halik sa kanyang mga lobby. Derek, miss me? Namamasa ang mga mata niya, na-miss ka na namin ni baby. Hinagka ng asawa ang kanyang tiyan, baby, behave ka ba? Nagdala ako ng strawberry kiwi shake at chocolate para sa inyo ni mommy, naluluha si Mevita sa pakikipag-usap nito sa kanilang anak. Tinanggap niya ang tumbler ng shake na di niya napansing dala-dala nito, salamat Mayor. Lovebirds stop being chessy, tatawa-tawang wika ni Dante sa kanila. Shut up, na-set up na namin ni Ramil ang mga furry works. Good, you may go now, you are disturbing us. Aba kuya, huwag mo namang ganyanan ang kagwapuhan ko. Dante Mondregal, malamig na tawag ng asawa sa pangalan ng bunsong kapatid. Okay, nakataas ang kamay na iiling-iling ito, nakayakap ito sa kanya si Derek, abala ang lahat ng mga taga-hasyenda, malapit nang lumubog ang araw pero wala pa din ang kanyang kapatid, kanina pa niya ito tinatawagan. Are you okay, my wife? Yes, nag-aalala lang ako, wala pa si kuya. Darating siya kahit anong mangyari, this is your first New Year together after more than a decade. Alam ko naniniwala akong darating si kuya,
malungkot ang kanyang asawa, ilang oras na lang ay bagong taon na, hindi pa din dumadating si Maynard, hindi ito sumasagot sa tawag niya, kahit si Dolan ay hindi alam kung nasaan ito. My wife, anong gusto mong kainin? Ayos lang ba kayo ni baby? Opo Mayor, okay lang kami ni baby, Derek gusto ko ng broccoli and carrot shake. Okay, my wife, kukunin ko para sa'yo, ikaw ang gagawa, ha? Hinagkan niya ang mga lobby nito, promise my wife, wait me here okay. Okay sige, thank you, Mayor. Inayos niya muna ang pagkakaupo ng asawa at muling hinagkan sa mga labi nito. What is that kuya? Nakangiwing wika ni Paul sa shake na isinasalin niya sa tumbler. Broccoli at carrot shake. Bagong pinaglilihian niya I guess. Kuya, humahangos na sigaw ni Dante sa kanya. What? Anong nangyari? Si Mavita, galit na galit sa akin, Dante, akala ko kung ano na, sinaman niya ito ng tingin. Kuya, your wife got mad, binato ako ng cellphone niya, buti na lang nasalo ko. Paul, bakit? Anong ginawa mo? Kinain ko kasi yung chocolate na ubos ko. What the hell, Dante? That's the last box. What? Saan ba nakakabili ng noon? Bakit mo inubos? Hindi siya kumibo at dali-daling pinuntahan ng kanyang asawa. Naabutan niya itong kausap ng kanyang mama at ng kanyang lola. My wife, Derek, nakangiting wika nito nang makita ang dala niyang shake. Movita's eyes is delighted na pinagtataka niya. May nakita siyang boxes of chocolate sa harapan nito. Where did it came from? Iho pinabili ko yan kahapon buti na lang, nakangiting wika ng mama niya. There's more in the library, thank you mama, abuela. Are you feeling better now? Tanong sa kanya ni Derek. Bigla siyang nahilo kaya nagpahinga muna siya sa silid nila sa mansion. Oo, ayos na ang pakiramdam ko, good, 2 hours pa naman before midnight. Masuyong hinahaplos nito ang kanyang buhok, nakayakap sila sa isa't isa. Wala pa ding tawag si Kuya, Derek alam ko at nararamdaman ko na may problema si Kuya, pwede mo bang alamin para sa akin? Sige my wife, salamat Mayor, binigyan niya ito ng halik sa pisngi. Ouch, daing nito na kinabahala niya, napabangon siya. Anong problema? Saan ang masakit? Natawa ito, ang sakit sa pisngi lang. I need more than that, nakangiting wika nito at buong init nitong inangkin ang kanyang mga lobby. Tumugon siya sa mga halik ng asawa at mga paghaplos nito, maya-maya pa ay saksi ang 4 na sulok ng silid sa mainit nilang sandali. Master, bulalas na bungad ni Dolan kay Maynard, duguan ito, nag-aalalang nilapitan niya ito. Master, saan kayo nanggaling hinahanap kayo ni Lady Mavita? Ano po ang nangyari? This is not my blood, get ready, pupuntahan ko ang kapatid ko, malamig nitong wika at derdiretsong pumasok ng mansion. Dolan, kumuha ka ng top assassins natin, I want them to guard Mavita from anyone even the Mondregal. Masusunod master, nagtatakang sinundan niya ito ng tingin, nag-aalala si Dolan na mas mapanganib ang Maynard na nakikita niya ngayon. Ilang minuto na lang ay magpapalit na ang taon pero wala pa ang kanyang kapatid. Bumungtong hininga siya, akmang tatawagan niya uli ito nang magsalita ito sa harapan niya. Baby sis, kuya, mahigpit niya itong niyakap, bakit ngayon ka lang kuya? Sorry baby sis may inaayos lang ako, I miss you. I miss you too kuya, salamat at nakarating kay, darating ako, kahit na anong mangyari, baby sis, darating ako. Lagi mong tatandaan yan. Kuya, gagawin ko ang lahat-lahat para sa iyo. Maynard, kumalas sila sa mahigpit nilang yakap, inakbayan siya ng asawa at masuyong hinagkan sa sentido, nakakapit naman ang kanyang kamay sa braso ng kapatid, pumikit siya at umusal ng panalangin, Panginoong Diyos, salamat po sa sandaling ito, sa mga kamay mo Panginoon ay buong puso kong pinagkakatiwala ang aking buhay. Kasabay ng pagdilat niya ay ang pagkalat ng naggagandahang Furryworks display kasabay ng paghalik ng kapatid at asawa sa magkabilang pisngi niya.